sa paglubog ng araw at pagpatak ng dilim. Ang palaging tanong, ligtas ka ba? Mamili ka. Matatakot ka o matatawa? Takutin mo ako. Takutin mo ako. Magandang gabi sa iyo, Idol. Welcome po sa ating programang Takutin Mo Ako. Classic. Nakahanda ka na bang pakinggan ang ating kwento ngayong gabi? Kung nakahanda ka na, iyong pakinggan ang kwento ni Gimoro. Magandang gabi po, Tito Pakito, at sa mga idol natin na gabi-gabi ay sumusubaybay sa ating programang Takutin Mo Ako. Ako po si Gimoro, na nakatira dito sa aming probinsya. May isang bayan po dito sa amin na kinatatakutan ang tatlong nilalang na sinasabing nangunguha ng buhay. Ang tawag po sa kanila ay ang mga kumakatok. Ayon sa mga kwento ng matatanda, ang mga kumakatok ay tatlong espiritong nilalang. Dalawang matanda at isang magandang babae na nakasuot ng parang suot ni kamatayan. Sabi nila, ang ginagawa ng mga ito ay kumakatok sa pintuan. Kung iyong bubuksan ang pinto, ay wala kang makikita. Ngunit ang kapalit noon ay may mamamatay sa bahay na kanilang pinagkatukan. Sabi nila, ang karaniwan na namamatay ay ang panganay na anak. Kaya dapat ang ugaliin ay bago buksan ang pinto, sumilip muna sa bintana kung may tao o wala. Para kung wala kang nakitang tao, ay huwag mong bubuksan ang pinto upang walang kunin sa inyong bahay. Isang pangyayari, Tito Pakito, ay nang minsan isang gabi ay may narinig na kumatok sa kanilang pintuan si Aling Bebang. Sa pag-aakala na ang asawa niya ang kumatok, ay binuksan nito ang pinto. Ngunit wala naman siyang nakitang ibang tao doon. Kahit nagtataka, ay sinara na lang ulit ni Aling Bebang ang pinto. Dumating din naman ang kanyang asawa ng gabi ring iyon at natulog sila kasama ang kanilang panganay na anak. Ngunit kinaumagahan ay pinunit ito ng sigaw ni Aling Bebang.
dahil nakita niya na wala ng buhay ang isang bubuwit. Classic. May isang daga ang namatayan ng panganay na anak. Classic. Isang pangyayari pa, Tito Pakito, ay nangyari sa aming kapitbahay na si Mang Hener. Ayon sa kanya, isang gabi ay may narinig siyang katok sa pinto. Sa pag-aakala na sa pintuan nila ang mga katok na yon, ay sumilip muna siya sa bintana. Wala siyang nakitang kumakatok sa pintuan, ngunit may nakita siyang 3 nilalang na kumatok sa pintuan na katapat na bahay nila. Sabi ni Mang Hener, pagkakatok daw ay bigla na lang umalis ang mga iyon. Kinilabutan si Mang Hener dahil nakita niya mismo ang mga kumakatok. Nangamba siya dahil sa malamang ay may mamamatay sa bahay na iyon. At tama siya. Dahil kinabukasan, sa bahay na iyon ay namatay. Namatay ang panganay na anak ng isang butike. Classic. May pangyayari pa na ganito, Tito Pakito. Ako po mismo ang nakaranas nito. Isang gabi, habang nanonood ako ng TV, ay may narinig akong kumatok sa aming pintuan. Sumilip ako sa bintana, ngunit wala akong nakita. Sa pangalawang pagkakataon ay may kumatok ulit. Ngunit sa aking pagsilip muli sa bintana, ay wala ulit akong nakita. Ang ginawa ko, Tito Pakito, ay pinatay ko ang TV at ilaw at inabangan ko sa bintana ang kakatok. Maya-maya ay nakita ko ang isang lalaki na kumakatok. Ngunit namukhaan ko ito. Si Tonyong Adik pala ang kumakatok. Nang titrip lang pala. Hindi kumakatok ang tawag doon, kundi isang katok. Classic. Sa pagdami ng insidente na kinukuha na panganay ng mga kumakatok dito sa liblib na lugar ng aming baryo, mapapansing naiiba ang aming mga pinto dito. Kung makikita nyo lang, mga idol, ang ibang mga pintuan dito ay may mga nakausling pako. At ang iba naman ay may mga bubog upang hindi makakatok ang mga kumakatok. Ang iba naman ay naglalagay ng kulay puti na krus sa mga pinto upang maitaboy ang mga ito at walang mapahamak sa isang miyembro ng pamilya.
Sa paglipas ng panahon, ay nawala ang mga insidente ng pagkuha ng buhay ng mga kumakatok sa aming baryo. Kwento ng mga matatanda ay minsan, nang may kumatok sa pintuan ng isang bahay, ay may isang lalaki ang nagbukas ng pinto. Nagpakita sa lalaki ang 3 kumakatok at gusto nitong kunin ang buhay ng lalaki. Ngunit binunot ng lalaki ang isang balaraw at humuni ito. Laking pagkakamali ng mga kumakatok dahil lang lalaki pala na iyon ay si Flavio, ang panday. Ang mga kumakatok kumaripas ng takbo. Classic. Yan, Tito Pakito, ang aking istorya tungkol sa mga kumakatok. Paalala sa ating mga idol, bago buksan ang pinto, ay sumilip muna sa bintana. Maraming salamat, Tito Pakito. Ako po ang inyong tagapakinig, Gimoro. Classic. At iyong narinig ang ating Takutin Mo Ako Story for the Night. Hanggang sa muli, mag-ingat ka.